diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bantiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt. I will be here for President Duterte, but I will not answer to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Last na lang po, ma'am. Ma'am, ano pong reaction ninyo when Castro was the one who cited Yusek Zuleyca in contempt? Ano pong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zuleyca? Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba sa ibang bansa, kapag convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino na ganito ang ating House of Representatives. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay. Next question, Jason, SMNI. Thank you. Hi, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yeah, clear. Para Yes. clear. Yes, ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay yung talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin. Kasi hayaan na lang natin. Pasagdan nato sila sa ilang gibati. Hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleyca Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Okay. Any more, Jason? Yes. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila, ma'am, hindi na po maiwasan, nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil po ang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite in contempt sa isang abogado,
na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho, then sa isang hearing din, parang mas kinukundena pa yung may ginawa against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga durugista. Oo, sa totoo nga, yun din ang sagot ko as kanina, no? Sabi ko nahihiya ako para sa Pilipinas. Kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. And naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nilang makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo, nagsabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero, di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Eh, yung mismong congressman nga, nahihiya na siya eh. Jason. Yes, okay na? ma'am. Last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbo uli bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, oo. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP, nakatago siya sa pangalang tupad. So, unang-una, pera nyo yan, pera yan ng bayan. Tanggapin nyo yan. Hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano dapat ang natatanggap ninyo. Huwag kayo magpadala sa vote buying. Kasi we will end up in an embarrassing situation na nanonood sa atin ang mga ibang bansa kasi ganito ang nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero tingnan nyo ang past nung politiko na yan. Ano bang nagawa niya? Ano bang nabigay niya? Ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay? And pangatlo, galing ako sa political dynasty ha. Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo. Pag-isipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay? Okay ka na, Jason? Are you Daghang satisfied? salamat, ma'am. Okay. Thank you. Next question, Dempsey, Philippine Daily Inquirer. Hi, ma'am. Good evening. You mentioned a while ago about parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon ngayon. And Yes. na-discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sana ng legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what could possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now
for you to go to Supreme Court, I mean, di ba, parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang nape-persecute na nga raw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then? Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni Verification of non-forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang, yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up. I mean, what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang, as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms, pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa iyo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon, top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, diba? From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay.
Yun na, ma'am. Thank you. Okay. Okay, thank you, Dempsey. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Kat? Kat, are you there? Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference nyo na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po to, ma'am? Sit in. Sit in na lang. Sit in. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mame-mention ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita nyo doon sa loob, if you're allowed to visit Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw, because I'm waiting for them to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa eh. Para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga, ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa... Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung kinakasangkutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Sorry, ma'am, envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko na I'm waiting for them. Na umabot sila doon. Ngayon kasi tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos, as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings? Sit in interview, ma'am. Better sit in. Yeah. So, oo, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Eh, kukonti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukonti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino. I'm sorry, sandali lang ha. Hindi ko exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Ms. Kat. Glenn Wego, DZBB, Jemmy Superadio. Glenn, pasok. Hi, BP, maayong gabi. Oo. Ma'am, tanong ko lang ho sana kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year. May kipag-usap po ba kayo sa liderato ng Kamara, PP? Kasi parang kanina naglabas kasi ng aking statement na parang nilalabag nyo na yung protocol po nila. Thank you, ma'am.
Oh yeah, yes. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms kanina. Nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked, and then he leave. And no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave, paulit-ulit 100 times. He said, you need to leave. And then I said na, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap. Huwag tayo yung mag-usap dito kasi gusto mo akong paalisin. You want to escort me out. I want to escort you out. So meron tayong kumbaga impasse dito. Sabi ko, yung boss mo congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. They are both above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. But no, sabi ko, kausapin niyo si Congressman Pulong Duterte. Thank you, ma'am. Thank And you. then I told them as well. Sabi ko, sir, sorry, dagdag ko lang. I told them as well. I told him as well. Sabi ko, sir, alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, meron talaga kaming guide for austerity measures, kung ano yung dapat gawin to save government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ko ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kung kailangan nyo i-cut yung tubig, cut nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yon. Doesn't matter. This is one thing na we have to give to the House of Representatives. I-recognize yung kanilang austerity measures. Pagpatay ng kuryente at ng tubig. But actually, marami akong suggestions sa Speaker of the House on how to improve his compound. Mayroon akong mga suggestions. But yes, baka pagbalik niya sa Lunes, ako na yung speaker dito. VP Speaker na tawag ninyong lahat sa akin. Bumalik na siya. I understand, nasa summer ba siya? Summer ba yun? Sabi sa akin kanina. Meron na naman siyang mga vote buying activities doon sa summer. Okay ka na, Si Glenn? JC, tawagin mo ako VP Speaker sa Monday. Thank you, ma'am. Thank you. Next question, Kuya Henry Uri, DZRH. Are you still there? Kuya Henry? Oh, wala na. Okay, next. Lanes Kapanti, GMA News Online. Nasel? Nasel? Wala. Okay, next question, Miss Jed. JC, hanggang ano oras tayo? Ma'am, last two questions. 7:30. Last Last two two questions. questions. Okay, thank you. Miss Jed, UNTV. Evening Jed? po, VP. Hmm. Yes po. Apo. Hmm. VP, itanong ko lang po, what do you think would stop all these seemingly attacks against you po? Ay, hindi na, ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una, hindi ko actually naintindihan. Pero noong bumisita ako kay former
Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. In fact, iyan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. Sige po, VP. Okay, last question. So yes, Kuya Henry, Kuya Henry, nandiyan ka hindi pa? na titigil yan, ma'am. Kuya Henry? Okay, wala, naputol. So last question is from Haji, Brigada News FM. Haji? Hi ma'am, mayang gabi po. All right. May gabi. Yes. Madam Vice Haji. President, you've mentioned about the AKAP, the AIX as a form of vote buying. So does it mean po ma'am na dapat po are you saying na dapat itigil na po yung pagkasasagawa po nitong tinatawag na BPSF or Bagong Pilipinas Servicio Fair, since you've mentioned na yun nga po nagpunta ng Samar si speaker for the BPSF, ma'am? Well, yes, that is a matter na dapat pag-usapan ng executive department. Kasi clearly, ginagamit naman kasi talaga siya sa vote buying. In fact, noong nakaraang barangay elections, meron akong kausap na isang member ng House of Representatives. And then natanong ko siya, sabi ko, magkano ba yung suporta mo sa mga barangay candidates? And then sinabi niya, no, I don't give. Binibigyan ko lang sila ng allotment ng wala pang AKAP on binibigyan ko sila ng AIX and tupad. So clearly sa ganun meron ng parang some sort of admission from a politician na ginagamit siya for vote buying. In fact, noong nakaraang election din ng barangay election, merong nag-file ng case talaga, 'di ba, sa Davao Region. Kasi ginamit siya pambayad sa mga botante. Well, kung ako ang presidente, hindi ako papayag ng ganyan. Kasi para saan ba yan? Di ba para sa mga individuals in crisis at para sa mga kapos? Ang dami-dami kayang nakakatanggap na hindi in crisis and hindi kapos. In fact, sabi nga nung DSWD, bago lang, di ba? Nagpalabas sila ng news item. Sinasabi niya doon, wag i-politicize ang pamimigay noong kanilang ayuda. GC, I see that certain Dodi and Kat Domingo naka-raise yung kamay nila. Gusto mo ba sila Ma'am, done na ako, i-acknowledge? sorry. Or Hindi ko wala lang na nabasa. Dan na po si Kat. Kat is done. Okay. Okay. Dodi? Okay. Oh, Sige. Last really? question. Yes. Hello, BP. Oo, may Dodi Magandang na oo. Yeah. Okay, so citizen lang ako, average citizen, average voter. So obviously, hindi naman talaga in aid of legislation yan. Tama kayo, BP. And para sa akin, kayo yung kauna-unahang nabudol ni BBM. Election pa lang, alam natin by 2028 kung sino yung susunod, and alam natin lahat kung anong gagawin ng mga yellow and left para ma-prevent yan. Pero look at us now. Ngayon sa bansa natin na nagiging voice of reason, ito mga left. Mga left, something is wrong. Diba? Ang ako lang, ma'am, is hindi naman seryoso, pero you think may sibling rivalry itong si Senator Amy at BBM? Kasi ini-expose at na-expose tuloy yung leadership ng kapatid niya. Yun lang, ma'am. Okay. Hello? Well, hindi ko alam yung
hindi ko alam yung sibling rivalry. So wala akong personal knowledge sa sibling rivalry. I can only answer for sa pamilya namin, sa Duterte family. Kaming magkakapatid, wala kaming sibling rivalry. Okay, thank you, ma'am. Thank Sila you, actually- Sir Dodi, Yeah, thank for you. pointing that out. Thank you. Naman lang Ma'am, po. Ma'am, For pointing out na ano. ma'am, may last follow-up si Haji from Brigada News FM. Haji, Yes, JC. pasok niyo na yung, Haji, your last Yeah. follow-up. Opo, yes, Madam Okay. Vice President. Lastly, ma'am, sorry, I clarify ko na po kasi I need to ask this kasi nabanggit po ninyo kanina na you're planning na po as hanggang at least until Christmas or until the New Year kasi parang part to ng planning ninyo na baka sakali na or your expectations would be baka abutin ng ganun po katagal yung contempt order ng since yung mga congressman po yung yung nagsasabi kung hanggang ilang araw. Pero ma'am, sorry po, pero may mga gamit na po ba kayo until at least Christmas sa House of Representatives po? Since indefinitely, you were allowed naman po ni Kong Pulong na magstay. Yes, meron akong gamit dito. Actually, ang problema kasi dito, hindi ako nakapaghanda ng maayos. Kagabi lang kasi during our meeting, my meeting with Yusek Lopez na bring up na based on the timelines of Ilocos 6, the case Ilocos 6, umabot sila ng Pasko, umabot sila ng New Year. But nagpabili na ako kanila ng tali kasi dito na lang ako maglalaba. And then dito ko na lang din i-dry yung clothes ko. Medyo madami naman akong t-shirt na nadala. So pwede pa siya. Paulit-ulit lang. Kasi uniform naman yung dinala ko eh. So hindi siya halata na paulit-ulit. Kasi uniform siya ng OVP lahat. Opo. And yung day-to-day activities nyo po, ma'am, as Vice President, ay dyan po kayo mag-office, kumbaga. Yes, kanina I did a Zoom meeting. Si Yusek Lopez din, binigyan na namin siya ng Wi-Fi so she can do the Zoom meetings. Actually sa sa OVP, karamihan online meetings kami, karamihan doon. Bihira yung in-person meetings namin. Doon naman sa mga na-cancel na mga activities, ang ginawa namin ay gumawa kami ng mga video messages. Ginawa namin kanina 3, and then we have pending 17 video messages that we will do in the next 2 days. Dagan kayo salamat, ma'am. Okay. Okay, that wrap ups our Thank you, press briefing for Sir the Jay. opening Okay meeting. na? Madam VP, sorry po. Meron pong one question lang from one vlogger po, si EJ Hugalbot po. Baka pwede po natin i-entertain lang. Si EJ Hugalbot po. EJ, are you there? Oh, yes. Yes. Opo, sige. Sa vloggers tayo? Okay. EJ? Andiyan po ba siya? Or kung hindi po si EJ, si MJ Cambao, is he here? Ms. MJ, do you have any questions for the Madam VP? Alright, so mukhang wala po. Pero meron pa pong nag-raise ng hand eh. Okay. Are we going to entertain? Ay, sino po? Ayun po si EJ Hugalbot po. Yeah, hi Sir, VP. One, two, Opo. Yes. Ay, Inday, may gabi, Inday. Yes, last question, sir. Ay, from Cebu, Liloan. The Opo, land of sir. the Cascos. Day, how Maayong gabi. Yes, mayong gabi. How is the family, no? Your husband, Mans, and the children, and PRRD dealing with what has been going on for the last 24, almost 36 hours na with you there in the house, and your plan actually to stay there for a while until about after the new year of 2025. Yes, sir. Opo. So as long as merong ma-detain na OVP personnel, kung saan man yon sila ma-detain, our preparation is lalapit ako doon sa kanila so that I can visit them every day para hindi ako nagbabiyahe ng matagal on the road. And then I can do a lot of things as well
dito sa office. CPRD, hindi pa kami nagkausap, but knowing PRD, baka nga gusto nun pumunta dito. Kaso isa lang yung sofa dito, kaya hindi pwedeng pumunta si President Duterte. My husband, nag-text siya kanina, nagtanong siya kung ano yung mga kailangan ko, and then I told him na kompleto naman yung mga gamit ko dito, so walang problema. And then sa family na naman kasi namin, sir, kapag merong isang parent na wala sa bahay, we always do a video call every night. So meron kaming ganun every night, basta merong isa sa amin na wala sa bahay. So meron kaming communication, or meron kaming family discussion every night. Ang hindi ko palang nasabi sa mga bata is kung nasaan ako ngayon. Kasi ang expectation nila ngayon nasa Cagayan de Oro ako. But tonight, during our video call, sasabihin ko sa kanila kung nasaan ako. Especially so that yung isa sa mga anak ko, ninang niya, si Yusek Zulaika Lopez. The only ninang. Kasi ano lang yung godparents niya. Isang ninong, isang ninang. And they're very close, yung anak ko tsaka si Yusek Lopez. So I expect her to understand kung bakit nandito ako. But mag-usap kami mamaya. Nay, follow-up Sure. question na lang, no? You mentioned Thank you. baka pupunta si PRRD dyan. Yes. What if maraming mga supporters mo ang gusto na rin pumunta dyan sa Batasan, mga ordinary Filipinos? Yes. Yan din madami actually nag-text sa akin, sir, na gusto nila pumunta. And then sinasabihan ko sila na wag na kayo pumunta. Alam ko lahat ng mga tao ngayon ay kulang ang kita, kulang ang hanap buhay. Sabi ko sa kanila, tumutok na lang muna kayo sa mga trabaho ninyo para maganda or masaya yung Pasko ng mga pamilya ninyo. So yan yung lagi ko sinasabi sa mga tao na sinasabi nila na pupunta sila dito. And then meron ding one or two politicians na nagsabi na pwede ba silang bumisita dito. And then I told them na bisita na lang siguro sila sa office hours na ang House of Representatives. So wag during weekends kasi wala namang opisina dito. And wag after office hours. Thank you, Day. VP, palihog Thank po. you. Sorry, last na ma'am. Mayong gabi. Magandang, yes. Ma'am? Yes. PRRD. Ma'am, sorry. Makakapunta kayo? VP Sara? Hello? VP Sara, sorry, I have to ask a question. Yes, ma'am. Your father po, si former President Duterte, Sino to? po, when he attended the Quadcom hearing po before, no? And you were there. TV5. Opo. So, si PRRD po, he took the oath po when he attended the Quadcom hearing tungkol nga po dun sa EJK po nung patayan dun sa kanyang drug war. And during our ambush interview po after that, sinabi niya, he is urging you to do the same din sana. So far po ma'am, kasi yung mga attend po ngayon na OVP officials have no personal knowledge po regarding the confidential expenses. And ang itinuturo nga po nila na ay ang specialist bursing officers and chief of staff and kayo po na may nakakaalam nga po dito sa confidential funds. So yung lawmakers po right now are still very hopeful that you will attend the hearing, explain and answer the questions po about the over 600 million confidential funds ng inyong opisina at paano po ba talaga ginasta itong pondo po ng taong bayan. Marian, last question, wrap up here. Kindly wrap up. Okay. Yes. Okay. Yes, nagets ko. Unang point mo is sumagot sa mga members ng House of Representatives. Sinabi ko na kanina kung bakit ako hindi sasagot sa members of the House of Representatives. Dagdag ko lang doon na the power of the purse is the power to give or take away money. Hindi sila ang nag-audit ng utilization na ang government funds. Yan ay exclusive domain ng Commission on Audit. Yan ang sinasabi namin lagi. Sumasagot kami, nagko-cooperate kami sa Commission on Audit. Kahit pa we feel na
sinasabihan na ang Commission on Audit ng mga House of Members, some members of the House of Representatives kung paano mag-audit. Nandoon pa rin kami sa full cooperation sa Commission on Audit. Sabi ni PRD na yun din ang gagawin ko, mag-uusap ko and mag-attend ng hearing. As I said, umattend ako. Hindi lang ako nag-oath because meron akong objection sa unconstitutionality ng rules ng House of Representatives. Pero in an inquiry in aid of legislation, does it matter kung may oath o wala yung tao? Nandyan yung tao as a resource person. You're there to ask them information para makakraft ka ng batas. So, does it matter kung naka-oath siya or hindi? Kasi pwede mo, you as a legislator, you have to sift through all the pieces of information that were given, diba? Hanapin mo ano ba ang dito relevant, ano bang hindi relevant para ka makagawa ng batas. Pero hindi naman kasi ganun nang nangyayari. Ang ginagawa nila, they're taking on the role of a prosecutorial investigation. And pagdating naman kay PRD, he's already a former president. So sabi nga niya, di ba, huwag kayo maniwala sa akin kasi vice president lang ako. Hindi ako maniniwala sa kanya kasi former president siya. Hindi naman siya incumbent president. Alright, I think that's it, no? Ma'am, okay na po ba? Thank JP, you! okay po tayo? Maraming salamat po. Salamat. Salamat po sa lahat. Salamat. Sa ating Bye-bye. mga- Thank you! Thank you Ma'am, po. Thank you, Ingat po kayo. ma'am. Josie! God bless Thank po kayo you, sa inyo Mark lahat. Pebbles! And Thank you thank po. you, DDS!